Hello, good everyone! Let's welcome back to my vlog. May share lang po ako sa inyo tungkol po sa aking the second disastrous flight ever for 28 years na nag-work po ako bilang OFW dito po sa Singapore. So today po ay andito po tayo sa waiting area. Nag-wait po ako na mag-check-in kasi hindi pa po open yung check-in counter. Tapos ito po syempre umiikot-ikot. Tapos dito nagkita na po kami ng aking asawa at saka kain po kami ng dinner. Hindi po siya sasama sa akin pero magpo-follow on siya later on. So dito may natira po yung aming dinner, so binalot niyo po kasi wala daw po siyang makain habang ako'y wala na sa Pilipinas. So hindi, joke lang oy. Nasayang lang po talaga siya na itapon kasi syempre sayang naman, 'di ba? Kaysa sa itatapon lang. At saka wala po siyang plastic bag kaya yung ginamit niya po yung sa kanyang headphone case. It's very funny. At this time, nandito na po tayo sa waiting area po ng ating flight papunta pong Iloilo. Yung eroplano ko palang sasakyan ni Cebu Pacific. So this time, kalaland lang po niya. So, siyempre, nagtatap up po sila ng fuel at saka naglilinis ng eroplano. So, this time, nagmumuni-muni po muna yung lulan nyo at saka nagmamarites po. Hindi talaga po mawala yung marites sa buhay, siyempre, di ba? Ha? At saka ito na po, nagbo-boarding na po tayo, hanap po tayo ng ating upuan kung saan po tayo mauupo. At this time, andito na po tayo sa Cebu Cebu. This time kasi duman ako ng Cebu at ito naman po ay magbo-boarding na po kami on time talaga at saka ito po talaga yung napaka super exciting time ko at saka dito na po kami sa bus. So dito na po magsa-start po yung disastrous travel in my life, the second disastrous travel flight in my life. Nag-English yung lola nyo. Hindi naman sa ganun, oy, siyempre lang naman. So, andito na po tayo sa loob ng bus at dito ko po nakikita yung eroplano ng aming sasakyan at dito po nag-start na po na ma-disappoint po yung aking sarili kasi hindi naman po sa ganun na maliit yung eroplano, yung profiler talaga, yung makita mo na lumang-luma na po talaga yung eroplano. So, wait lang po natin guys at saka dito ko po isusyo sa inyo kung paano na po. Ito po, waiting na po tayo. Nakaupo na po tayo sa ating upuan. Nagmumuni-muni na po tayo at dito po nag-start. Inuna po ng piloto yung makina ng eroplano at saka dito na po pagkatapos in a few minutes in-off niya po at saka dito na po magsa-start po yung nakakatakot po ng ating buhay. Ayan na po, na-off na. So, nag-wait kami ng 5 minutes. After 5 minutes po, hindi pa rin po naayos. Pinababa kami after 45 minutes dahil hindi daw po safe na magstay kami sa loob ng eroplano. So, bumaba kami, sumakay kami ulit sa bus papunta sa waiting area. So, ito naman po guys, nagsabi na ako sa sarili ko na alam nyo guys, is 3 hours in waiting na to nung nakaupo ako dyan. 3 hours in waiting na, gutom na, pagod na, even though nakakain ako kanina ng breakfast, but still hindi po sapat, diba? Kasi sa excitement mo na naputol, syempre, madisappoint ka. At saka, ito na guys, after 3.5 waiting, dito na po kami bumalik ulit sa loob ng eroplano. At this time, nagantay po ulit kami ng 45 minutes po bago po kami pinayagan ng aviation na lumipad. So far so good guys. Andito na po tayo, magti-take off na po tayo. Pero dito po ako guys nakapag-isip na baka kasi yung problema is yung makina ng eroplano at saka syempre profiler pa at saka luma pang eroplano. Kaya dito po ako guys natakot. At saka alam mo habang lumilipad kami guys, alam mo yung up down ng eroplano, yung parang nahihilo ka, yung parang hindi mo naman sabihin na ano tawag to, yung turbulence, hindi naman guys, pero talaga yung parang maggalaw talaga yung eroplano, syempre profiler. At saka dito ko guys nakapag-isip na isisend ko yung pera sa kapatid ko at saka dito ko talaga guys nagkakamali kasi hindi ko alam na dalawa pala yung account ng kapatid ko sa bank account ko, so hindi ko alam kung nasaan ko na-isend yung pera. So nung bumaba ako guys, nung nakita kami ng kapatid ko, I'm having so much trouble na hanapin kung saan ko po guys na ipadala yung pera. But thanks God guys kasi syempre, bangko ko yung ginamit ko, hindi remittance, kaya nahanap ko po siya guys. But that's enough to 3 days of thinking and sorting things out na, you know, praying also na God will guide me and help me kasi hindi naman sa ganun, syempre pera pa rin yun. Nakapag-isip kasi ako na
ipadala ko yung pera sa kapatid ko kasi if in case if anything happen to me na malay mo hindi natin inaas pero malay mo na at least magamit pa ng pamilya ko yung pera na pinadala ko. So ito guys, pauwi na po kami. So thank you for watching and see you and God bless you once again. So continue po natin yung story natin later.